Bakit ko po sinabi na wala pong West Philippine Sea? Ang batayan po natin yan, dalawa lang eh. Meron pong tinatawag na International Hydrographic Organization, IHO. At meron din parang Oceanography of Seas, parang ganyan. Dalawang palistahan. Kumbaga, parang encyclopedia yan. Okay. Basahin mo pareho yun, walang West Philippine Sea. Hindi nakarehistro. Ang nakarehistro lang is South China Sea. South China Sea. Ngayon, bakit ko po pinipilit na gamitin yung salitang West Philippine? Para lang ipaliwanag na marami pong hindi nagkakaintindihan dito. Katamang-tama sa sinasabi ko doon sa executive director, kailangan po niyong palaganapin na turuan kasi po tinatawanan tayo. Halimbawa, ginugel nung halimbawa, ano ba yung pinag-aawayan ng mga Pilipino tsaka na ginugel niya? Hinahanap niya sa yung West Philippines. Hindi niya makikita eh. South China Sea, sino pinagtatawanan? Tayo. Hindi na po natin kailangang pangalanan. Atin po talaga, uulitin ko po yun. Kahit na po hindi natin pangalanan, atin po talaga yan. At huwag nating isusurrender yan. Huwag po niyo sasabihin na ako'y traitor. Nilagyan lang po natin ang pangalan. Sinasabi ko, hindi na po kailangan sapagkat wala po, hindi kinikilala. Dapat pinarehistro natin doon sa mga international organization na silang gumagawa ng mga pangalan ng karagatan. May coordinates yan. Kaya pag hinanap nila, titingnan ng coordinate, yun pala. Wala nga. Sino pagtatawanan tayo? Inililis ko lang na tayo pagtawanan ng ibang bansa sapagkat pinilit natin gano'n. Atin na yun eh. Sana maintindihan nila. Ito naman Commodore, anong pangalan ng Commodore na yan? Tariela. May gumawa ka, hindi man lang niya kasi inintindi yung pinagmulan ng pangyayaring ito eh. Wala po akong, kung gusto po, sige po, yakapin natin ang West Philippines, gusto, pero kahit wala po yun. Kahit walang pangalan. Kahit walang pangalan, atin po yun. Yun po ilalaban natin at huwag kayong papayag na yun po'y kunin sa atin. Iyon ang malinaw. Ayan po, isakripisyo po natin ang lahat ng buhay natin sapagat atin yan. Huwag na po nating pagtalunan. Talagang wala kayong makikitang West Philippine Sea. Sa pangalan. Ito naman kasi nagpalala nito, etong Tariela na ito, Commodore pa naman ng Philippine Coast Guard ba ito? Coast Guard, Ikaw halimbawa. Igagamitin kitang halimbawa. Ikaw ang gumawa ng dictionary. Ano ba yung mga dictionary? Merong Webster. Ano pa? Merriam-Webster. Meron pang mga thesaurus. Oxford. Halimbawa, gumawa ka ng, pinilit mong dagdagan yun, nang wala kang pakundangan sa mga institusyon na dapat bago ka maglagay ng isang salita doon, ikonekta mo sa kanila, dapat hindi kikilalanin eh. O na halimbawa, dinagdagan mo doon sa letter T, Tariela ka mo, tapos nilagyan mo ang definition, Tariela refers to, halimbawa, a person who makes hasty conclusion without verifying the facts. Okay. Hindi ba descriptive? Isang taong mabilis gumawa ng desisyon. ng desisyon. Nang hindi mo niya pinag-isip kung ano yung pinagmulan ng pangyayari. Ibig sabihin, nagsalita na lang kagad. Magsasalita ka na lang ng mabilis. Hindi kikilalanin yung ginawa mo sapagkat kinakomunekta ka sa gumagawa ng dictionary. Yun ang ibig ko sabihin. So mga kababayan, sana po maintindihan nyo. Yan pong nagbabasa sa akin, hindi po ako nagagalit sa inyo. Ang nangyari po, napatunayan ko lang, sa dami po ninyo nagbabasa sa akin, napatunayan ko lang, talaga pong malaki po ang sigalot dito, komplikado po ito. Ang isa pa pong hindi nyo naintindihan. Halimbawa, Nelson, meron pa ba tayong oras? Meron pa. Yung kabuuan itong kwadradong ito. Yan kunwari yung ito kunwari yung totality ng ating karagatan. Yung sinasabi kong territorial sea, continental shelf, at saka yung exclusive economic zone. Yan na yan. Yan ang kabuuan. Kunwari yan na yan para maintindihan lang tao. Sa gitna niyan, nandyan ang Scarborough Shoal. Totoo naman na yung Scarborough Shoal is 120 nautical miles from Zambales. Sakop ng ating sakop ng ating exclusive economic zone. Nasa gitna niyan. So atin yun. Hindi, teka muna. Paano sasabihin, sinong nako-occupy? Sa ngayon? Sa ngayon.
China yan. O, China. No, payata-yata. Hindi mo alam. dapat Sinakop. Atin dapat yun eh. Ayun nga. So, huwag natin pagtalunan kung sino may kasalanan. Nakuha ng China. Sila ngayon ang nandyan. Oh. Ito po mga kababayan. Kaya po gusto ko sabihin sa inyo yung komplikasyon dito. Yun pong Scarborough Shoal, isa pong isla. Tandaan mo, isla. Isla. Okay. Kapag ka-isla po sa public international law, entitled siya sa territorial sea. Yun ang problema. Okay. Sa makatid, imaginein po nyo na sa gitna niyang West Philippine Sea na yan, na sinisimbolize ng kwadrado na yan. yung screen. Nandyan po yan. Sa gitna. Sa paligid po ng Scarborough Shoal na nandyan sa gitna, meron siyang territorial sea 12 miles from its baseline. Kukuha siya ng 12 miles. ng dagat. Ano pa? Oh. Ngayon, kapag yung mga barko niya, nilagay niya doon sa territorial sea niya, Doon sa paligid. o sasabihin natin, kinukuha niya yung ano? Nag-o-over. Party yan ng ano, nag-overlap eh. Overlapping. O, hindi ba? O, hanggat hindi natin nauunawaan kung anong ibig sabihin Kung bakit ng territory at maritime rights. Yung territorial sea, continental shelf, at saka exclusive economic zone, maritime rights yun. Walang titulo yun. Maritime rights. Yung territory po, ito yung kalupaan. Yun pong exclusive economic zone, hindi po territory yun. Under public international law. So, pag sino po yung may-ari, kung sino po yung naka-occupy sa isang isla, siya po yung may-ari. At siya Ito pa yung dapat maintindihan. Ang pagkakaiba sa ating domestic law, sa ating po domestic law, ikaw ang may-ari ng lupa. may titulo ka. Si Jenso, may titulo ka, ikaw may-ari. ikaw may-ari. Si Jenso Barjaga ang magsasaka. Umoko pa. Hindi, binigyan mo ng karapatan. Tenant mo eh. So, ang may possession, si Jenso Barjaga. Siya. Pero Wala. ako pa rin may-ari. Ikaw may-ari, pero wala kang karapatan tanggalin mo sa kanya doon. Kasi possession ng sa kanya. Hindi basta-basta, pinoprotection na ng batas natin. Ikokorte Sa mo domestic law natin, possession is one, ownership is another. Pero kahit ikaw may-ari, hindi mo siya pwedeng paalisin. yan. Ganun basta-basta. Oo, okay. Sa dagat, Sa international sa mga bansa, law, kung sinong occupant, dun sa siyang lupa, may-ari. Sa lupa. Siyang may-ari. Siyang may-ari, ganun yun. O sino may-ari ngayon? China. Meron siyang 12 miles palibot doon sa isla na yon. Na nag-o-overlap sa atin. Nag-o-overlap sa ating exclusive, sa ating sinasabing West Philippine Sea. Kaya tayo O nagbabanggaan. ngayon, sinasabi niya, bakit nakaimpila na yung mga teritorya? Siya yung may enjoyment ng territorial sea, ng Scarborough Shoal, dahil siya na yun eh. So dapat, paalisin muna natin sila doon. O, sino magpapaalis sa kanya doon? Yun. Walang world court na mag-adjudicate niyan. Nga. Tingnan mo yung kaso natin, maritime rights lang. Hindi pinag-uusapan ng teritoryo. Ngayon, sabi nila, natalo sila. Natalo sila. Sa maritime rights law eh. Pero sinabi ba ng tribunal, Oy China, umalis ka sa Scarborough Shoal. Wala doon eh. Pag-ari ng Pilipinas, hindi. Wala. Tama. Magbabalik pa po ang mainit pa sa ganang mamaya.